Sabay-sabay po nating basahin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, mula sa mga patay, umakyat sa langit, at umupo sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmalilula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, salamat po sa panibagong buhay at sa kalakasan na inyo pong kaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga nagdaang araw na kung saan patuloy naming naranasan ang iyong pagsama, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, Panginoon, maging sa kalakasang kaloob mo po sa aming mga buhay. Salamat po ng maraming. Tunay na ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago kailanman sa amin. Sa lahat ng aming mga buhay, ano man ang aming mga nagawang pagkukulang, mga pagkakasala, Panginoon, lahat ng ito ay lantad sa iyong harapan, Panginoon. Salamat dahil ikaw po ang Diyos na mahabagin sa lahat, punong-puno ng awa ang iyong puso sa bawat isa sa amin. Sa sandaling ito, Panginoon, muli naming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili at patuloy mo po kaming linisin, Ama, na sa umagang ito, nais namin na ikaw po ay aming masamba ng kalugod-lugod at karapat-dapat. Nais namin ang aming mga buhay ay magsilbing mabangong samyo dyan sa iyong trono sa langit, Ama. At makita mo, Panginoon, ang aming puso na talagang ikaw lamang ang aming dinadakila, ikaw lamang ang aming itinataas, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna, maging sa bawat lingkod na gagamitin mo na tatayo dito sa harapan. Nais namin, Panginoon, ikaw ay aming handugan ng mga awitin na siyang magbibigay ngiti sa iyo, Panginoon. At maging sa salita na amin pong mapapakinggan, sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin ng aming Pastor Larry. Dalangin po namin na ikaw rin ang siyang manguna at maging ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na handang tumanggap, matuto at magbago. Sumunod, Panginoon, na yun sa nais mo, Ama. Na ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mabigyan namin ng kaluguran. Ikaw lamang patuloy na maluwalhati sa aming mabuhay sa araw-araw, Ama. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba sa umagang ito. At nawa, ang iyong banal na presensya lamang, Ama, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Purihin ka po, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ating Diyos sa buhay sa umagang ito for giving us another Sunday of worshiping the Lord. Pwede ho ba ang pakikamayan at pakibati muna ang inyong katabi, ang inyong nasa likuran, pakisabi sa kanya, masaya ako at narito ka ngayong umaga. Amen. So whatever we have sa buong isang linggo, no, nakaka-stress, nakakapagod ang inyong isang linggo, but we came here this morning once again para tayo ay bigyan ng kalakasan at bigyan ng pagsama nating Panginoon. Amen po ba ron? Okay, let's continue to worship the Lord our God at patuloy nating sambahin ang kanyang banal na pangalan. Nahilingin natin sa Panginoon. Sa mga ito, Lord, bigyan mo uli ako ng kalakasan na nagagaling sa inyo. Rain
Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. So much fun. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, Lord. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. We are singing, Lord. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. 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 Yes, Lord. Our soul sings for your greatness, Lord. Ang aming mga kaluluwa ay nagpupuri sa inyo, Panginoon, for your goodness, for your faithfulness, for your greatness, Lord God. And we came here this morning, Panginoon, para itaas ang inyong dakilang pangalan, Panginoon, sa kabutihang ginawa mo, O Diyos, sa buhay ng bawat sa amin. Marapat po lamang na dali namin ang aming mga sarili dito, Panginoon. Sambahin ka, purihin ka, awitan ka, O Diyos, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Okay, we sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, It is well, it is well with my
our soul, Panginoon. It is well with your faithfulness. It is well with your goodness, Panginoon. Kaya po kami narito sa umagang ito. Punuin mo, O Diyos, busugin mo ang mga kaluluwa, Panginoon, habang kami umaawit at sumasamba sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Sing. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heaven's soul, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the earth at break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. We shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. One more time, let's sing. He shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Come on, let's worship the Lord.
praises We praise your name, Lord God, sa umaga ito. We lift your name, We will continue to sing your praises to your name, Lord. Oh Lord, our God, praise the name of the Lord our God. Sing, oh, praise His name forevermore, for endless praise. We will sing your praise, oh Lord, for the last time we sing, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Yes, Lord, we lift up your name. We worship your name, Lord God, in this place. May your name be lifted high, Panginoon. Purihin ka sa aming kalagitnaan. Please we all pray in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin. Yan, purihin po ang Panginoon at ngayon po ay patuloy tayong magbalik ng ating pong pagkilala sa ating Diyos, sa Kanya pong katapatan po sa ating mga buhay. Tunay po na laging sapat ang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Kadalasan ay higit pa doon sa ating pong pinapanalangin. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na ang aming puso ay nagagalak sa umagang ito sa pagkilala sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na higit mong nalalaman yung laman ng aming mga puso, kung ano yung aming mga pagpapasalamat sa iyo. Ito man ay kaarawan, anibersaryo, Panginoon, ito man ay kagalingan sa karamdaman, pagtugon sa mga panalangin, ito man, Panginoon, ay mga pagkakaloob mo ng mga opportunities, Lord. Salamat dahil iyo pong pinaparamdam sa amin na nandyan ka at kumikilo sa aming lahat, Panginoon, sa anumang sirkumstansya ng aming mga buhay. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa iyong provision sa mga pangangailangan namin. Tunay po, O Diyos, na sa kabila ng kahirapan ng buhay, naroon po, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala. Hindi mo pinagkukulang ang bawat isa. At laging nasa tamang timing, Panginoon, yung iyong pagtugon sa mga pangangailangan namin. Salamat po dahil sa kasapatan ng biyaya mo. Kasapatan ng biyaya mo na nakatutugon sa amin sa bawat araw. Salamat din po, Panginoon, even doon sa mga testing ng buhay. Mahirap, minsan malungkot, Panginoon, yung mga pagsubok na amin pong kinakaharap, pero nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa pagtapos at pagtatagumpay namin sa mga pagsubok na ito, naroon po yung mga aral ng buhay at yung lakas ng pananampalataya na binibigay mo sa amin. So umagang ito, Panginoon, narito po ang iyong mga anak, iba-iba ang kapahayagan ng puso, pero lahat ng ito, Panginoon, ay pagpapasalamat sa iyo. Mangyari po nawa na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawad sa kanila ang iyong basbas at pagpapala. Maraming salamat po sa ating Ate Merly. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga sa ating pong muling pagkikita-kita sa umagang ito para po sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Pwede bang batiin niyo po ulit yung inyong mga katabi ng isang magandang umaga? Yan. So, good morning po sa lahat.
I hope na yung bawat linggo na tayo po ay nagkakasama-sama ay ating pong nami-memorize yung ating pong mga kapatiran. No po, yung itsura ng ating mga kapatid na hindi lang po natin makakasama dito sa church, kundi may mga pagkakataon na atin din pong makakasalubong sa labas at makakasabay sa sasakyan o saan man, mga kabatian din po natin. Ano po, purihin po ang Diyos. So ngayon pong umaga, tayo po ay nasa panahon ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at ito po ay may paksa na pamagat na ang mga bunga ng pag-ibig ni Kristo. No, ano nga ba yung mga bunga ng pag-ibig ni Kristo sa ating pong mga buhay? No, kapag pinag-usapan po natin ito, hindi po mawawala yung pagbibigay importansya o pagbibigay kaalaman tungkol sa nature ng isang bunga o ng mga bunga. No, sa ating pong mga karanasan, meron tayong mga iba't ibang kaalaman kapag pinag-usapan po yung pamumunga ng isang puno. Nung kami po yung mga bata, marami kaming mga experience na kami ay naglalakad, no, nagpupunta kung saan-saan, umiikot. No, uso noon kasi nung mga 80s, yung mga bata na 80s, 90s na namamasyal pagkatapos ng klase, tapos maghahanap ng mga puno ng kapitbahay o kaya ng kung saan kami papadparin, no, tapos mangunguha kayo ng mga bunga. No, tuwan-tuwa yung mga bata pagka ganoon. Yun ay parte ng karanasan ng mga nabuhay sa generation namin noon. No, iba kasi yung generation ngayon eh. Alam ko, digital na yung digital na yung pagpitas ng bunga. Iba na yung way o pamamaraan ng mga tao ngayon sa pag-ani ng anumang aanihin. So if we will connect yung ating pong paksa ngayong umaga sa pamumunga, marami pong kwento tungkol diyan. No, yung kwento ng mga magsasaka, yung kwento ng mga nagtatanim, yung kwento ng nag-aalaga ng mga puno, ng mga halaman, patungkol sa kanilang pakiramdam kapag nagkaroon na ng panahon na namunga yung kanilang mga alaga o yung kanilang mga pananim. Yan, dito po sa atin, alam ko si Kuya Ombi, may mga alaga yung mga namumunga. Ito man ay mga gulay o puno, no, minsan nakakarating sa amin yung bunga no, may mga time na ganoon. So iba yung pakiramdam kapag nakita natin yung ating inaalagaan na mamunga. At iba rin yung pakiramdam na makita natin yung ating pagtitiyaga, pagpapagal sa matagal na panahon, pero parang ang tumal mamunga o ang tagal mamunga nung isang puno o nung isang namumungang halaman na ating pong inaalagaan. So, hindi po yan malayo doon sa mga namumulaklak. Di ba? Minsan parang galit na yung nagtatanim, halos hampasin na yung halaman o yung puno para lang mamulaklak. No, nung nasa Bicol po ako, meron palang ganoong puno na para daw mamunga, para mamulaklak, kailangan daw hampasin. No, yung guyabano yata, yung kung hindi ko nagkakamali. No, sabi nila, Pastor, yung guyabano, meron niyang nature na kailangan mo rin niyang minsan na hampasin para magkaroon siya ng bunga. No, kaya pala, doon sa Bicol, pag malakas ang bagyo, after ng bagyo, mas nagkakaroon ng maraming bunga yung mga puno. No, may mga puno na ang nature nila, ang natural sa kanila, kailangan silang gumagalaw o ginagalaw o kaya hinahampas para pagkatapos noon ay pamumunga na ang susunod. Yan. Kung ito po ay ililipat natin o dadalhin natin sa karanasan natin bilang Kristiyano, no, minsan mayroon din siyang implication, di ba? Minsan yung palo ng Diyos sa atin, sa iba't ibang kaparaanan ay paraan ng ating Panginoon para yung buhay natin ay makapamunga. Amen po ba? No? Sino po dito yung nakatikim na ng palo ni Lord? Yan, huwag nyo na itaas yung kamay nyo. Sarilinin na lang. No? Tayo po, minsan, madalas, nakakaranas ng ganoon. Di ba? Minsan masakit, minsan medyo masakit, minsan talagang masakit na masakit. No? Pero yung bawat ganoong karanasan natin ay dala yung bunga sa ating pananampalataya. No? Kaya ngayong umaga, ang tanong po sa atin mga kapatid, no, sa ating pong pagbubulay-bulay, bakit ayaw? Lobat ba?
Ayaw pa din. Ayan. Ang tanong, kung naranasan mo na ang pag-ibig ni Kristo, ano ang bunga nito sa iyong buhay? Ayan. So ang tanong sa atin ngayong umaga, kung atin nang naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, ano po yung bunga nito sa ating mga buhay? Meron na bang ibinunga sa buhay natin na naramdaman natin, naranasan natin yung love ng Lord sa ating buhay? So hindi ko natatanong kung naranasan nyo na yung pag-ibig ni Kristo. Kasi naniniwala po ako, lahat tayo nakaranas na po ng pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? No? Ang tanong na lang sa atin, kung naranasan natin yun, ano po yung ibinunga nito sa buhay natin? No? Meron na ba siyang naidulot o nailabas na bunga sa ating pong mga buhay? Tayo po ay sandali munang tumungo at tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, samahan mo kami sa amin pong maikling pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw nga po ang mangusap sa aming mga puso at ikaw po ang magpahayag sa amin ng mga bagay na nais mong sabihin sa aming buhay, lalo po sa aming pananampalataya. Salamat po. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Yan. Ano nga ba ang bunga ng pag-ibig ni Kristo sa ating buhay? Puntahan po natin yung ating teksto. Sa John chapter 15, verse 16 to verse 17, ganito po ang sinasabi. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang ihingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. So malinaw po dito sa ating mga talata na tayo po ay hinirang ng ating Panginoon upang humayo at bukod sa ating paghayo o nararapat na paghayo ay kailangan tayong mamunga at manatili yung ating pong mga bunga. No, minsan po may mga kwentuhan yung ating mga small group leaders sa kanilang karanasan sa paglilingkod sa mga small group ministries. Hindi ho madali na makita yung bunga kaagad. No, meron tayong mga leaders na minsan gusto nang sumuko sa tagal ng panahon ng pangunguna sa isang small group, sa tagal ng panahon sa pangangalaga sa isang small group, parang hindi makita kung meron bang ibinubunga yung kanyang pagtsatsaga o pagpapagal. No? Minsan kasi sa isang leader, discouraging po na maramdaman na para bang walang nangyayari doon sa ating ginagawa, sa ating ministeryo. No? Yung bang pupunta ka doon, regular, weekly, sa lugar na iyong pupuntahan para ibahagi yung salita ng Diyos, mag-aaral ka ng buong isang linggo, magpapagal ka, magtsatsaga ka, papag-pray mo yung iyong mga pinangungunahan. Pero ang tagal-tagal na panahon, para bang binibilang natin yung pagkakataon, parang walang ginagawa o walang nangyayari sa buhay ng aking mga pinangungunahan. No? Minsan, gusto na pong sumuko ng ating mga leaders. Pero biyaya po ng Diyos, talagang pinapakita sa atin na may mga pagkakataon na talagang ang pamumunga, lalo ng isang puno, ay hindi ganun kadali palagi. No, may mga pagkakataon na talagang hihintayin yung sapat na panahon, minsan hihintayin yung matagal na panahon para makita at umusbong o lumabas yung bunga ng ating pagpapagal. No, bagamat hindi po natin sinusukat yon, no, hindi po natin sinusukat kung gaano katyaga ang isang tao sa kanyang paglilingkod, dahil hindi rin naman nakadepende sa anak ng Diyos kung ano yung mangyayari sa kanyang ministeryo. Kasi ang Diyos naman ang, sabi nga, nagpapalago, hindi ba, ng ating mga ministry. Pero siyempre, bilang isang leader, kapag nakita mo yung iyong pinangungunahan na parang walang nangyayari, madi-discourage ka. Pero dito po, pinapakita na kalooban ng Diyos na tayo ay humayo at kalooban ng Diyos na tayo ay magbunga at manatili ang ating bunga. Hindi man ganun kabilis, no? Sa takdang panahon, ibibigay ng Diyos sa atin yung mga bungang iyon. So, sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. At ito nga ang utos ko sa inyo, no, pinakahuling talata, magmahalan kayo. So, ano-ano nga ba ang nararapat o ng mga nararapat na bunga ng pag-ibig ni Kristo sa ating buhay? So kung tayo po ay tinatanong kanina
kung meron bang bunga ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, ano-ano yung bunga na yun na kailangan makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Una, sabi, dapat tayo ay namumunga ng pagpupuri sa Diyos. Dapat tayo ay namumunga ng pagpupuri sa Diyos. No, sabi doon sa verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. No, sa unang part ng verse 16, sa verse 16a. No? So, ibig sabihin, kailangan tayo ay mamunga ng pagpupuri sa Diyos. Ano ba yung dapat nating malaman sa bagay na ito? Mahalaga na una, makita natin na yung initiative ng pagpili ng Diyos sa atin ay napakahalaga. God's initiative in choosing us emphasizes that God chose us out of His love and grace. No? Tandaan natin na hindi po naman lahat pinipili o napipili sa isang paglilingkod. No? Sa karamihan, hindi naman lahat nakapaglilingkod ka agad sa isang nararapat na panahon. No? May mga pagkakataon na tayo ay pinipili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Di ba? Nung galing lang tayo doon last week, di ba? Sa ganoong aspeto. So, pinapakita sa atin na ang inisyatibo ng Diyos sa atin, unang-una, ay yung kanyang pagpili sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya. And being chosen brings both privilege and responsibilities. Ang pagpili ng Panginoon sa atin, no, sa ating paglilingkod ay hindi lang isang pribilehiyo, kundi isa ding responsibilidad. No, hindi pagiging artista yung pagiging isang lingkod ng Diyos. No, hindi tayo itatampok, hindi tayo papasikatin, hindi tayo gagawing bida sa ating paglilingkod sa Panginoon. Being chosen brings both the privilege and the responsibility. Mahirap po ang paglilingkod sa Panginoon. No, kung tatanungin niyo po yung matagal na sa paglilingkod, hindi ho madaling maglingkod sa Diyos. Kaya magkasama po yan. Magkasamang pribilehiyo at magkasamang responsibilidad. At kung tayo papipiliin, siguro aayaw tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No? Mas mabuti na lang umattend sa church, linggo-linggo. No? Mas mabuti na lang umupo at makinig kay pastor. No, mas mabuti na lang ngitian ko yung aking mga kapatiran o kamayan ko yung aking mga kapatiran o makipagkwentuhan minsan. Mas mabuti na lang umawit kasama yung aking mga kapwa mananampalataya kaysa maglingkod at kaysa tumanggap ng isang responsibilidad. Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. No? Tayo po ay pinipili ng Panginoon, no? Both doon sa privilege at doon sa responsibilidad na iyon. Kaya nga mabigat yung ibig sabihin ng salitang hinirang ko kayo. No, hinirang ko kayo upang humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. No, mayroong pong layunin ang pamumunga. No, there is a purpose of bearing fruit. No, ano ba yung purpose na ito? Sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 22 to verse 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. No? So, ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, we have to bear spiritual fruit. Ang pamumunga sa aspeto bilang mananampalataya ay una, pamumunga ng bunga ng Espiritu. Kailangan po makita sa atin at mahayag sa buhay natin yung bunga ng banal na Espiritu. At yan po yung mga yan. Nandiyan po sa Galatians 5:22 to 23. No? Kailangan po yan lahat. Walang exempted dyan. No? Hindi po pwede na meron kang gift of love, no? Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, pero wala kang kabaitan. Hindi po pwede yun. Hindi pwedeng incomplete. No? Hindi papasa. Kumbaga sa grade. No, hindi po pwedeng may kabutihan, may katapatan, pero walang kahinahunan. No, baka tayo ay
mabash, 'di ba? Katulad ni sino 'yun, yung si motorcycle girl, 'di ba? Yung very ngayon, sikat na sikat, 'di ba? So kailangan may kahinunan, may pagpipigil sa sarili. So ito yung mga bunga ng banal na espiritu o yung bunga ng banal na espiritu na dapat makita sa ating mga buhay. And there is also the fruit of righteousness na kung saan nagbibigay din ng diin sa ating pagiging mananampalataya, gayon din ay nagpapahayag ng ating pagbibigay ng glory sa Panginoon. Ang sabi sa Philippians 1:11, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Kapag yung bunga na ito o yung mga bungang ito ay nahayag sa atin, nakita sa atin at nanagana sa atin, yung mga magagandang katangiang kaloob sa atin ni Jesucristo, ano po yung mangyayari? No? We will have an impact to others. Meron tayong dating sa iba. Meron tayong impluwensyang ibibigay sa iba. No? Meron tayong gagawin o meron tayong magagawa sa buhay ng iba. No? Iba yung ating impluwensya. Hindi ka man magsalita, pero makita yung buhay mo, para na siyang nagsasalita sa iba. And we will also glorify God sa pamamagitan ng ating buhay. Sino ba naman yung ayaw gawin yung bagay na yun? Di ba? No, gusto natin, mag-glorify natin ang Panginoon. Gusto natin, kahit papaano, ay malugod sa ating Diyos yung mga tao sa paligid natin. Makita nila na merong difference yung buhay natin sa iba. Di ba? Hindi kailangan katulad ng isang taga-sanlibutan, yung isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, kailangan magpahayag ng buhay niya na nakakabit sa Diyos. At yun po yung ating impluensya. Yun po yung ating impact sa iba. No? We can glorify God at the same time, we can tell Jesus or our faith to others. No? And sabi, ito yung mga bungang tumatagal. Those are the fruit that last. No? Makikita natin, di ba? Ano ba yung eternal impact ng isang buhay na nakakabit kay Kristo? No, ito yung buhay na pangwalang hanggan. Kapag tayo may pananampalataya sa Panginoon, kapag tayo ay nasa Panginoong Yesus, no, hindi po ito pansamantala lang. No? Yung buhay natin, yun yung buhay na hahantong sa langit. Di ba? Alam natin bilang mga anak ng Diyos na hindi ito yung ating permanent house. No? Darating yung time, kapag na-expire yung ating mga katawan, pupunta tayo sa tunay nating tahanan, sa langit. No? Merong ba ditong ayaw pumunta sa langit? Siguro naman, walang gusto. Di ba? Walang gustong hindi pumunta sa langit. No? Pero pag tanong mo ngayon, kung gusto nang pumunta sa langit, wala pa, wag muna. Di ba? Kahit maraming artista ngayon, nawawala na. Di ba? So, very particular tayo sa death sa panahon ngayon. Pero tandaan natin na kasama sa bunga ng ating pananampalataya o sa bunga ng pag-ibig ni Kristo sa atin ay yung katotohanan na yung bungang ito ay yung bungang tumatagal. Our actions, our relationships, and love leave a lasting legacy. Nag-iiwan po ito ng legasiya. Huwag sinabing legasiya o legacy, no, kahit wala ka na sa mundo, kahit wala na yung presence mo sa mundo, ramdam pa rin yun. Amen? No? Nararamdaman nyo ba si Ate Menchi? Diba? Si Ate Menchi ngayon nasa Alfonso na lumipat na ng Alfonso. Di ba? Itong week na to, yun yung kanyang week ng pamamaalam sa mga kababaihan, no, sa ilang mga leaders ng church. At nung last Sunday, yun din yung kanyang parang siguro gusto niyang mag-iwan din ng kanyang song sa Panginoon. No, kaya talagang nag-insist siya na gusto niyang umawit sa Panginoon. No, so, nararamdaman natin yung mga tao in their absence. Di ho ba? No, pero pag dumating tayo sa punto na tayo ay dumating na sa ating expiry date bilang isang tao, no? Thank you. Darating tayo sa punto na tayo ay mararamdaman pa rin ng mga tao dito sa mundo. It is because of our legacy. No, nawa yung bungang iyon sa ating mga buhay, no, yung bunga ng pagpupuri sa Diyos ay patuloy na makita sa atin
kahit na tayo ay wala na sa mundong ibabaw. Pangalawa, namumunga ng pananatili sa pag-ibig ni Kristo. Yan. Bukod sa pagpupuri sa Panginoon, ang isa sa bunga ng pag-ibig ni Kristo ay ang pamumunga natin sa pamamagitan ng pananatili sa pag-ibig na iyon ng ating Panginoon. Di ba ang sabi sa verse 17? Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. No, magmahalan kayo. So anong ibig sabihin niyan? Manatili sa pag-ibig ni Kristo. Kung ating babalikan yung way ni Jesus ng pag-ibig, wala naman siyang pinipili, di ba? Kadalasan nga, nasisita si Jesus. Bakit? Kasi lagi ang pinupuntahan niya yung mga taong hindi kaibig-ibig sa paningin ng mga religious people. Sabi ng mga Pariseyo, bakit nandun siya sa mga makasalanan? Bakit nandoon si Jesus at kahalubilo ng mga hindi dapat puntahan ng mga tao? No? Kasi yun yung pag-ibig ng Diyos, yun yung pag-ibig ng Panginoon para sa lahat. Kaya yung utos ng Panginoon, magmahalan kayo. So, makikita natin, ano ba yung source ng love? No? Sa verse 5 ng chapter 15, ang sabi diyan, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, ano ba o sino ba yung source ng love? No, ang source ng love ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga 'di ba, sabi, Jesus is the vine. We are the branches. No, Jesus is the vine, we are the branches. Without remaining in Him, we cannot bear true fruit. Kapag hindi tayo nanatili kay Jesus, kapag tayo ay hindi nanatili sa Diyos, hindi tayo makapamumunga. No, kaya kung naghahanap tayo ng bunga, maaring ang isang tanong sa atin, ako ba'y nananatili pa rin sa Panginoon o baka naman matagal na akong hiwalay sa puno ng ubas o sa pinakapuno bilang isang sanga. No, alam naman natin yung nature, kapag ang isang sanga hiwalay sa kanyang puno, maaari siyang malanta o mamatay. No, so we are also commanded to love one another. Sabi, John 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. No? So ang utos sa atin is to love one another. Yung pag-ibig ay ebidensya ng pagiging isang disipulo. Love is the evidence of being a disciple. No? Ganun din sa discipleship, no? Kailangan makita yung pag-ibig. Genuine love reflects Christ's sacrifice. Kaya nga 'di ba sabi ng isang evangelist, no, kahit na hindi mo gawin yung ginagawa na paghahayag ng mabuting balita, pero yung buhay mo, makikita sa Kanya yung pag-ibig ni Kristo, sapat iyon para mag-reflect yung sakripisyo ni Kristo sa iyong buhay at matanggap nila si Kristo sa kanilang buhay. So what are the practical applications of Christ's love? Ano ba yung mga implikasyon o aplikasyon ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay? No, sabi niya, serve others selflessly. No, sabi, maglingkod tayo sa iba nang hindi iniisip ang ating mga sarili. No, extend forgiveness, extend generosity and kindness. No, i-extend natin yung pagpapatawad, yung ating pagiging generous, yung ating kabutihan, even outside our church. No, doon sa community na meron tayo, doon sa lugar kung saan tayo ay inilagay ng Diyos. Hindi lang ho sa church ang ministry natin, mga kapatid. No, ang ministry po natin doon sa mga lugar kung saan tayo naroroon. Maaring sa iyong trabaho o hanapbuhay, maaring sa iyong community, sa iyong barangay, no, sa ang lugar ikaw ang nilagay ng Panginoon, you can also share God's love or Christ's love sa iba. No, kailangan, sabi, ay mamunga tayo sa pamamagitan ng pananatili sa pag-ibig ni Kristo. At panghuli,
sabi, namumunga ng pagpapasalamat. Namumunga ng pagpapasalamat. So magpasalamat bilang tanda ng pamumunga. Magpasalamat bilang tanda ng pamumunga. A grateful heart reflects God's abundance. Sabi nga po, di ba? Ang isa daw mapagpasalamat na puso, it also reflects God's abundance. Pinapakita natin kung gaano kasagana o kamasagana ang ating Diyos. Kasi kung tayo lagi nagrereklamo, we always murmur, di ba? We always say yung ating mga reklamo sa Diyos, pwede nating makita na, o pwedeng makita sa buhay natin na parang hindi abundant ang blessing ng Diyos sa buhay niya. Kasi reklamo siya ng reklamo. Pero kung tayo ay merong grateful heart, ano yung reflection nun? No, ang reflection po nun, ang Diyos natin ay masagana sa kanyang biyaya sa buhay natin. So we must recognize God's blessings as the source of our gratitude. No, dapat natin kilalanin na anumang pagpapala na ibinibigay sa atin, anumang pagpapala yung ating nararanasan, it must be the source of our gratitude. Ang tanong, mapagpasalamat ba tayo, mga kapatid? Yun ang question eh. Tayo po ba'y mapagpasalamat? Gaano man kalaki o kaliit yung mga bagay na nararamdaman natin, nararanasan natin sa buhay? No? Gaano man kalaki o kaliit yung pagpapala ng Diyos o pagkilos ng Diyos sa buhay natin? No? That must be one of the source of our gratitude. Dapat lahat ipinagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? No? Thanksgiving is an act of worship. No, ito po ay act of worship sa Diyos. Sabi ng mga awit, di ba, sa awit 100, verse 4 to 5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. No? So, kailangan makita na tayo ay mayroong grateful heart. No? May mapagpasalamat na puso. And we must also give back to God and give it back to others. No? Yung isang pagpapahayag ng pagpapasalamat ay pagbabalik sa Diyos ng nararapat. No? Sa papaanong paraan? Being a good steward. No? Being a good nakatiwala ng Panginoon. Saan? Sa oras, sa talento, sa resources, sa lahat ng meron tayo sa ating mga buhay. No? Kailangan tayo ay maging mapagpasalamat sa lahat ng ito. Sabi po doon sa 2 Corinthians 9:7, no? Ito'y encouragement sa church to give joyfully and sacrificially. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. No? Yung ating pagbibigay, hindi ho yun nakadepende sa laki o liit. No? Ito po ang isa sa pinakamagandang requirements ng pagbibigay at pagbabalik sa Diyos. No? Kailangan ito po ay buong pasya nating ibinibigay at napakaluwag sa ating mga puso. Kahit po yung pagtulong, di ba? No? Yung pagtulong natin dapat ay maluwag sa ating mga puso at hindi napipilitan lang. Mas okay na hindi tumulong kung mapipilitan ka lang tumulong. No? Pero kung tayo ay tutulong, tandaan natin, mas maganda na ito ay ating pasya at maluwag sa ating loob at tayo ay hindi napipilitan lang. No? Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. No? Siyempre, iba naman yung aspeto ng ating pagbabalik ng nararapat sa Panginoon. Di ba? No? Ito po ipagkilala sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin at sa mga bagay na pag-aari ng Diyos mula sa atin. No? Living a life that brings glory to God. No? Bukod sa ating pagbabalik sa Panginoon, pagtulong sa iba, pagkakaroon ng isang grateful heart, ang sabi ay pamumuhay ng isang buhay na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos.
ng kapurihan sa Panginoon. Yung pagpapasalamat, it should not be a seasonal but a daily lifestyle. No, hindi lang po tuwing linggo yung pagkakaloob sa Diyos. Hindi lang po tuwing may nangangailangan ng pagtulong. No, ito po ay dapat maging lifestyle natin. Ito po ay dapat maging bukal ng ating mga puso. Kung papaanong ang pagpapalang ng Diyos ay laging nakabukas sa ating pong mga buhay, ganun din dapat ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos. Lifestyle niya na magbigay ng glory sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Lifestyle niya na magbigay ng glory sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging inspirasyon ng kanyang pagpapahayag palagi ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na kanyang nararanasan. So, kung ating babalikan, ano ba yung summary ng ating mga napag-usapan ngayong umaga? Ano ba yung nararapat nating gawin upang makita ang mga bunga ng pag-ibig ni Kristo sa ating buhay? Una, mamunga ng pagpupuri sa Diyos. Pangalawa, manatili sa pag-ibig ni Kristo. At pangatlo, magpasalamat bilang tanda ng pamumunga. So ang tanong po sa atin mga kapatid, namumunga ba ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay? Namumunga ba ang pag-ibig ni Kristo sa ating pong mga buhay? Tayo lang po yung makakasagot noon ngayong umaga at nais ko pong tayo ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, kami po, Panginoon, ay kumikilala sa iyong pagkilos, sa iyong paggabay sa aming lahat. Tunay po, Panginoon, na hindi madali na magawa ng bawat isa yung pamumunga sa nararapat na panahon. Subalit, Panginoon, katulad nga ng aming pagbubulay-bulay, ito po ay isang bagay na nais mo sa buhay namin. Ito po yung kalooban mo sa buhay namin, na kami bilang iyong mga anak, bilang mga sanga, ay mamunga ng sagana at mahayag sa iba ang bungang ito galing po sa iyo. Salamat po, Panginoon, kung may mga pagkakataon man na kami ay hindi nakasusunod sa iyo, sa iyong kalooban sa buhay namin, kung may mga pagkakataon na hindi kami nagiging mabuting katiwala ng mga bagay na kaloob mo sa amin, kung may mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kami nagiging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay na aming nararanasan, patawarin mo kami, Panginoon, at nawa yung puso namin, yung buhay namin, ay maging isang buhay na kapahayagan ng pagkilala sa iyong ginagawa sa mga buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay po, O Diyos, na nawa mahayag makita sa buhay ng bawat isa sa amin, dito po sa aming church, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga pagpapasalamat. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Amen. Marami pong salamat sa mabiyayang mensahe. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayon sa iyo sa umaga ito. Salamat sa iyong pagpapalat ng pagkakataon sa amin upang magsama-sama at patuloy na purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa kapahayagan ng iyong mga salita na napakahalagang makita sa amin ang bunga ng iyong pag-ibig, yung mga bunga na nararapat mahayag sa aming pong mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa aming pag-iwalay pa uwi patungo sa aming mga tahanan, gayon din, Panginoon, ang isang linggong gawain, lalo, Panginoon, ang ministeryo ng aming iglesia para po sa aming Vacation Bible School. Dalangin namin ang iyong pagpapalat gabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. At magtanang sa
Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa't kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.